Pwede kang magsakol sa Kwarto. pwede kang magsakol sa CR. Kakain Hindi, ka sa halimbawa kasi, Ba't kumakain kasi ka ba't ka na. magsasakol sa CR? Kakain ka na nakakamay. Hindi, kaya nga. Paano kung maghuhugas? Feeling ko, kailangan nating i-broadcast sa buong Pilipinas kasi baka ma-misinterpret ng ating mga kababayan na may mga salita sa Batangas na hindi ho naiintindihan ng karamihan na kailangan. Nagre-record na tayo, di ba? O, di ba? Sabi kasi nagre-record na tayo. Ayan, o, di ba? Palakpakan tayo, palakpakan. Kasi kanina pinag-uusapan natin, marami kaming pinag-uusapan po, no? Siguro sa sobrang dami, hindi ko alam kung paano ko sisimulan tong pilot episode kasi ang intention ko talaga ay marami akong gustong sabihin, marami akong gustong i-share, no? Pero hindi ko alam sa kung papaanong format. Kaya naman, napagdesisyonan po ng inyong abang lingkod, na maging diary itong mga susunod na episode. Tsaka kung ano man ang maibahagi ng inyong abang lingkod, abang lingkod na ay ito ay ang naratibo ng aking kwento. Naratibo ng yung mga topics that are really close to my heart, no? So samahan niyo ako sa mga susunod pa na adventures ng ating podcast, no? Ang yung title, we're still working on it, yung Podtanda natin. Pero I really love it, di ba? Kasi gusto ko after 60 years, babalikan ko 'tong mga episode na 'to, tapos i-recalibrate ko kung yung bang mga paniniwala ko ngayon same pa rin ng paniniwala ko after 30 years. Wow. Di ba? At kasama ko si Miggy. Miggy, mag-hi ka naman sa ano? Mag-hi ka. Hi. Hindi. Ito Miggy Si Miggy po at saka ako ay mga lasalista, no? Mga taga-Lasal ho kami, pero kami ho ay mga hasinderong lasalista. Ano ba yun? Ba tayo, uso na ba talaga ang fake news? Hindi, kasi Baka hasindero, maniwala sila. kasi kami mga lasalista ng probinsya, Yeah. no? And I was talking to Miggy earlier, and I really want to understand. Kasi meron kasing mga profiling na nagaganap sa kada university. Correct. No? Very curious akong malaman na ano ba yung profile o ano ba yung pagtingin ng mga tao when it comes sa mga lasalista, atinista, mga bedans. Tapos nag-evolve ba siya or same pa rin kaya yung pagtingin ng publiko sa mga yun o nag-evolve? 'Di ba? Kasi halimbawa, tulad dito, nung batch namin, pag sinabi mong lasalista, social, nag-i-Starbucks everyday, ganyan, 'di ba? Nung batch mo, ano ba yung kultura ng Lasal dati sa iyo? Hindi kasi kuya, parang siguro before that, it's important na malaman natin. Kasi, di ba, from Lasal, pero iba rin kasi yung profile ng Lasal from Manila. Ng Lasal from the province. Kasi tayo, sa Lipa tayo, di ba? But they say, na parang hindi naman siya gano'n nagkakalayo, pero there's parang substantial distinction kasi. Di ba parang... Gusto ko yung substantial distinction. Pag sinabi mong substantial distinction, ibig sabihin, pares kayo lasalista pero may pinagkaiba. Oo, parang gano'n. Yun. Let's unpack. I-unpack natin siya. Pag sinabi kasing lasalista na Tagalipa, ano yung usual na naririnig mo na ito, Tagalasal sa Lipa to? Kasi, hindi ko alam. Parang naririnig ko lang siya before nung college ako kasi nga. Hindi ko alam para kasing, yung Lipa kasi diba city na siya. So parang sa province, like sa Batangas, or kahit yung ibang province na katabi niya, parang kinoconsider nila yung Lipa na kapag nandun ka na sa Lipa, parang nasa big city ka na. Kasi nga, compared to their yung bayan nila, ganyan. Kumbaga yung big school na meron doon sa area is yung Lasal. Oo. 'Di ba? So parang feeling nila, social ka. Pero yun doon ako curious kasi nung batch natin, pag sinabi mo pumapasok hindi ka sa tayo Lasal. magka-batch. Opo, tama. I mean, magkasabay sa school. Parang first year ako, fourth year ka. Tama ba? Oo, Totoo yun. Mga ganun, tama, oo. So hindi tayo magka-batch. Tama Mas matanda ka. Tama naman. Ang pinupunto ko,
Kasi ngayon, may naririnig ako mga kwento na baka daw iba na yung community. Dahil 'di ba nga sabi nila, culture is being created by the community, Yeah. no? So, ayan ay paiba-iba. Yun bang quote unquote social ay ganun pa rin ba after so many years? May napapansin ka bang kakaiba? Dati naalala ko noon pag sinabing Lasal tapos Lasal Lipa, meron ding sinasabing yung mga yan, party goer yan, laging nandito sa ganyan, ganyan, ganyan. Ano yung itsura ng community ngayon doon? Feeling ko kasi, if i-compare natin yung sa batch mo, tsaka sa batch ko. Parang tagal ko. Yun nga, hindi kasi parang ang lapit lang naman niya. So, Oo. parang possible na yung ginagawa namin Mm. is na kuha lang din namin sa ginagawa niyo. Actually. Siguro ang masasabi ko dyan is, yung ngayon. Mm. Kasi sobrang tagal na, di ba? Parang, ngayon kasi di ba naglo-law school ako, which is sa Lasal din naman. Mm. Ang na-notice ko, but of course, hindi naman ako part ng college community na yung tawag dyan, yung mga bachelor's degree, ganyan. Kasi nga nasa law school ako. Ay, napapansin ko sa mga mga bata ngayon. Oo. Ay, iba. Parang mas ano na sila. Kung feeling natin social na tayo before. Yes, oo. Ay, mas social sila ngayon. Legit? Oo. As in. Kasi When you say social, ano yung mas ano na sila, mas advanced, ganun? yeah, mas advanced na sila. Grabe. Siguro When it parang, comes to maturity. yun, hindi ko masasabi. Pero parang, Ano ba yung mga... ang hirap kasi when we say maturity, di ba parang, Agree, tama. feeling natin nung college tayo, mature na tayo. Oo. So possible na sila. Ang dami na nga nating minamahal nung panahon. Oo, diba? Kasi we believe na parang we're adult enough na i-share yung love. Yes. So parang kung pag-uusapan natin ng maturity, ang hirap, like if I would say or I would judge them na Oo. hindi sila mature. Tama. Pero sa kanila mature na sila kasi nung college tayo, feeling nga natin mature na tayo, di ba? Oo. Curious ako na ano yung mga parang top 5 na malalaman mong taga-Lasal yan? Aha. Ano yan? Halimbawa, unahin ko. Halimbawa, pag, let's say, uniform. Naka-uniform. Of course, so yun. Sa high school yan. Ay pati pala college. Oo, college. May Oo uniform. nga pala. Yung ikalawa, ano yung mga, paano malaman ay taga-Lasal to? May ano ba yun? To, hindi naman sa ano, pero para kasing sinasabi nila, yung kapag maarte ka magsalita. Oo nga. Though, sa Lasal Lipa, hindi naman like lahat ganon. Pero parang most of them, ganon. Alam mo, yan din ang feeling ko. Feeling ko para siyang ano, kasi ako po kasi galing ako sa bayan ng Mabini, and ang accent namin talaga napakakapal. So talaga Accent hong lang. literal na dulo ho kami ng Batangas, Oo no? nga. Pero pagpunta ko ng Lasal Lipa, feeling ko meron talagang tribo doon na talagang tunay na mayayaman. Na sila talaga yung parang, sila yung talagang may Na parang deserve. pag sinama ka doon, kailangan makisama ka. At kahit gusto mo maging authentic and genuine na Batanggenyo, somehow, na-assimilate, tama ba yung term? Na-assimilate mo yung sarili mo na yung mga pagtawag ng miss, yung mga pagtawag, Yung pagmamano yung sa mga pagmamano professors. sa mga professors, yung even pagpili ng mga pagkain Yeah, and correct. everything. So, yung choices mo sa mga bagay-bagay, no? So, feeling ko ay nakaka-apekto talaga yung Lasal, no? Siguro kasi parang, yung community nga, di ba? Like what you said kanina, na parang culture is built by the community surrounding it. Mm-mm. So possible kasi na accustomed na sila sa kung ano yung meron doon. Kaya yung parang choices nila at that time, habang nandun sila, yun na yung meron sila. Like now, yung sa Lasal ngayon, parang, like before, wala namang mga coffee shop sa loob ng school. Ngayon kasi may mga coffee shops na sa loob ng school na parang, oh my God! Paano nyo na-afford yan na even high school? Oo. Doon sila tunay. nagda-lunch, doon Sa sila tunay. nagbe-break. Parang, bakit feeling ko, nung high school ako, hindi ko afford. Alam mo nung college ako, ina-advocate ko to. Mm. Nung college ako, ina-advocate ko to, yung tinatawag ko pong Batanggenyo English accent. Paano yun? Yung tipong parang you can speak English but using the thick Batanggenyo accent. Alam mo kuya, kung pag-uusapan natin yung Batanggenyo accent, ang maganda example dyan, Mm. yung mga from Batangas na nag-work sa Manila. Ayan pa. Diba? Gusto ko ho itong linawin na ang Batangas, malaki hong probinsya yan. Marami hong bayan sa Batangas. Ano? Totoo. Tunay ho.
Kasi yung mga tunay yan. Totoo. Pagpunta ho namin din sa Maynila at malalaman kami taga Batangas, sasabihin, abi meron ka mag-anak taga Santa Teresita o taga Taal, doon kinakalumeng. Kilala mo taga-Tanawan gayon? siya. Taga Tanawan. Ako ay taga Mabini. Hindi ho kami isang tumpok. Marami po ang bayan namin. Tsaka, feeling ko, kuya, isa pa. For me, nung nag-work ako sa Makati, nalaman nila, taga Batangas ako, hoy, tara mag-swimming sa inyo. Ano to? Paglabas ng bahay namin, dagat na. Ay, yun din ang gusto ko rin linawin. Oo. Malaki ho ang Batangas. Kaya ho, pag kayo nakakilala ng Batanggenyong nasa Maynila, at sinabi nyo may kakilala kayo, more often than not, hindi ho nila kilala yan. Oo. Marami ho kaming Batanggenyo. Oo lang sila. Feeling ko kilala ko siya. At ito rin, gusto ko rin tong linawin. Ano, yung mga kasama nating nasa Maynila, ito gusto ko talagang ibandila ang mga Batanggenyo din. Kapag ho kami nakikipag-usap sa mga boss, sa mga katrabaho, hindi ho kami galit. Oo nga. May intensity lang ho kaming magsalita, pero yung aming lambing. Pag hindi nyo kami narinig na nagsalita ng may lambing, yung ganito, ibig sabihin nun, wala kaming, hindi kami motivated magtrabaho. Correct. Kasi tsaka parang, di ba, yun naman kasi yung totoong Batanggenyo. Yung Sa parang tunay. malakas ang boses mo. Sa tunay. Na parang feeling mo lagi ka nakikipagtalo. Sa tunay. But in reality, hala, ganito po kami mag-usap-usap lahat. Oo, Diba? sabi ko nga, nung nagpunta ko din sa Maynila, sabi ko, ito hong boses na ito. Ito nung ang pinaka-sosyal na boses pagpunta namin doon sa Batangas. Hindi nyo pa naririnig ang mga tiya ko. Pero aminin mo, kapag nasa Manila ka, nawawala siya. Yeah. It just disappeared. Hindi natin alam. Once na sumakay ka ng bus, Yeah. pag nasa Star Toll ka na, parang may something in you na, oh my God, nawawala yung ano ga. Yung forever nagiging together. Yung ano ga, nagiging, ano ba? Ano ba? Yan, di ba? Hindi ko rin alam. Siguro assimilation. I don't know, Parang parang- assimilation. Pero feeling ko marami din yan. Dahil hindi lang naman Batangas ang may ganyan. Maaring mga sa Ilocandia, Sa- sa Bicolano, baka ganun. Pero gusto ko lang linawin na hindi ho talaga kami galit. At marami ho kaming salita sa Batangas na gusto ko lang ding ipaliwanag, no? Kasi kapag narinig nyo sa amin, yung lambing ng mga magulang doon, magtatawag na, mga inang, mga utoy, kayo umuwi na din at nagsasakol na inyong mga kuya. Yeah. O, di ba? Ay, lambing yun. Ibig sabihin, Hindi ka tinatawag kasi gusto kang pagalitan. tinatawag ka kasi gusto kang kumain. Yes. Yan, di ba, yung una, halimbawa, yung unang salitang sakol. Di ba? Hindi alam yan ng mga ano. Yeah. Alam mo ba yun? Yung sakol. Ano nga yun? Yung, yung kakain kakain ka. ng nakakamay. Ayan, Yan. sakol yan. Sakol. Ito yung mga salita na feeling ko kailangan nating i-broadcast sa buong Pilipinas kasi baka ma-misinterpret ng ating mga kababayan na may mga salita sa Batangas na hindi ho naiintindihan ng karamihan na kailangan natin ipaliwanag. Yeah. Gaya ng sakol. 'Di ba? Yung sakol. Yung sakol, May sounds kumakain ka ng nakakamay. Bakit kumakain ka din naman? Oo, kapag- kasi pwede kang magsakol sa Kwarto. pwede kang magsakol sa CR. Kakain Hindi, ka halimbawa kasi, kumakain Kasi ka ba't ka magsasakol sa CR? Kakain ka na nakakamay. Hindi kaya, paano kung maghuhugas ka? Tama naabutan naman, ka mga na sa maliliit na CR, bahay. So, ang sakol, gagamit ka ng Ng kamay. So, yung kanang kamay mo muna, kapag hindi mo na kaya, lipat ka sa left. left. So, sakol po yun. Yeah. Tapos, ang isa rin sa mga gusto ko ring yung tampipi. Do you know tampipi? Tampipi. Ay, nako, pag nakita mo ang tampipi ng lola ko, napakalaki. Yung tampipi ng lola ko, pag kami, halimbawa, gusto ko ng candy, sa tampipi ng lola ko kami nakuha. Pag gusto ko bumili ng ice cream, sa tampipi ng lola ko. Yeah. Yes, tampipi. Minsan matambok yun. Ay, yes. Tama. Lalo na kapag punong-puno Oh ang my tampipi ng lola God. ko. Yun yung yung parang, ang tawag natin sa English, coin purse. Oo. Kasi ano yun nabubuksan yun parang ganyan. Yan, tampipi. Coin Yeah. purse, bubukas yan. Tapos may yan. lalabas. Ayan. Oo, Na diba? doon ka bibili ng Agree. mga kailangan Tapos mong meron pa bilhin. akong isang salita na nagulat ako nung sinabi ko sa Maynila. Paano yung gulat? Kasi, ha? sabi ko, ha? Ganyan. Oh. Hindi kasi, nagulat ako na mahawak-hawak, may kape din akong hawak. Okay. Tapos, ay, may hawak yung kasama ko. Oo. Sabi ko, uy, dahan-dahan ka na naglalatite. Oh my God. Uy, sabi ko, yung latite. Yung di ba yung latite? Oo. Naglalatite. Yung naglalatite. Ganyan. Tapos Ganyan. hawak mo, tapos gumaganon.
So, possible na maglatiti siya. Maglatiti, At saka yung latiti kasi yung tubig, nagsispill natulog, siya. nag-spill, Oo. maglalatiti. So, yun yung mga salita na akala nila bastos talaga. Pero, Oo. hindi po, ginagamit to talaga namin sa Pero araw-araw bastos yan. siya talaga. Iisipin mo sa ibang context. Oo, tama. Yung latiti na yan, tampipi, Tampipi, sakol. sakol, and marami pang salita. Pero bakit kasi ganun, no? Hindi ko rin alam. Sino ba nakaisip nun? Abi, malay ko sa mga taga-atin. At saka, ewan ko pero kung may ibang lalawigan o kung may ibang bansa na maraming salita na ginagamit kapag nag-I love you, pag nagmamahal kita, ganyan. O kung may ibang lalawigang, may iba't ibang paraan at salita to describe love. Sa Batangas, ang Paano? napansin ko marami kaming salita para magmura. Oh yeah, Marami magmura. kaming salita para sabihin ng isang tao na stupid. Yeah. As in, ewan ko, kulang ang isang oras. Pero, kuya, pwede rin naman na same words lang. Oo. Iba't iba ng expression. Like, Yes. ano ga? Ano ga? Pwedeng galit ka nun. O Oo. kaya, ano ga? Ano ga? Ayun. Pwedeng concern ka. Agree. Pwedeng, ano ga? Tama. Inis na inis ka na. Agree. O kaya may tinatanong ka lang, ano ga? Agree, Di ba? tama. At saka mga batang ngayon nagkakaintindihan kahit lang. Oo. Ang sabi nila, ala hindi po. Walang galing yung ala. Lang. Lang. O halimbawa galit, O diba? O pag may chismis, Eh? O kaya, hoy, pumunta. Hindi ka naniniwala nun? Or, Eh. Basta, ay, sa mga Batanggan yung nanonood, naiintindihan nyo yung point. Naiintindihan nyo kami. Pati nga yung sinasabi ko, when it comes to stupid, meron tayong salitang usbaw, bangaw, Ulaga. Yung ulaga, oh my God, sobrang sikat na niya na parang ginagamit ko yun sa office. Hoy, para kang ulaga. Wait lang. Oh my God, what's ulaga? Ang sweet mo naman. Sinasabi ko, ibig sabihin nun maganda ka. Ulaga, uliso. Ano pa ga? Ang dami niyan ang dami niyan. Basta marami yung salita. Marami, yeah. Sabi ko nga, naniniwala ako sa mga Batanggenyong na nonood, no, marami kayong may ibibigay pang salita. Pero ang dami niyan. Tapos ang very colorful din ang Batangas when it comes to history. So kaya even the language pati sa literatura ay sikat. So siguro iba pang episode yon na para i-unpack natin yung kultura ng Batangas. Pero gusto ko lang i-clear, una, hindi ho kami magkakakilala lahat. Malaki po ang Batangas, marami ho kaming bayan-bayan. Maraming pamilya. Marami ho kaming pamilya. So kapag nakita nyo kami sa Maynila na pakalat-kalat, huwag nyo naman lagi tinatanong kung kilala namin yung mga yon. Marami ho kami. Ikalawa, kami ho ay may intensity kapag nagsasalita, hindi ho ibig sabihin nung kami galit. Pero maniwala kayo, pag ang Batanggenyo galit sa tao, sinasabi ho talaga namin. Huwag ho kayong mag-alala kung kami galit sa inyo, dahil kung kami galit sa inyo, sasabihin namin sa inyo ng harapan. Pero kapag sinabi namin sa inyong, ikaw ipapasok bukas, ibig sabihin, tatanong lang ho ka kami. lang. Kung ikipapasok. Hindi ko naman sinasabi sa'yo na huwag ka nang pumasok. Oo, sinasabi ko, ikaw ipapasok. May tanong, may lambing. Pero kapag hindi na kita kinausap, sinabi ko, ako'y galit sa iyo, tunay yun. Oo, kasi straightforward naman tayo eh. Straightforward. Yeah. Oo, yan ang sinasabi. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy. Parang ano ka ga? Oo. Yun na. Alam mo, ang isa sa curious akong malaman ay kung paano din ang mga Batanggenyo makipagkaibigan. Kasi kilala tayo, mga Batanggenyo na Feeling close. tunay naman. May mga taong Bakit? feeling Papagandahin pa ba natin? May mga feeling close. Kasi nga very friendly. Oo, very friendly. Kung papagandahin natin, accommodating tayo, friendly tayo, but in reality, feeling close lang talaga tayo. Lagi ko narinig yan na sinasabing, okay, may Batanggenyo ding kaibigan. Ba sa Maynila? Sabi, ay, meron din akong kaibigan Batanggenyo, kagaya mo rin. Hoy, aminin mo, pag nalaman mong Batanggenyo siya, makiklik kayo. Kasi parang alam mo yung pag-uusapan eh. Tama. Oo, pero meron din naman akong nakikilala na parang gusto niya, kinakalimutan niya pagiging Batanggenyo. Oo, mayabang. Oh my God. Oo. Sabi ko, iba po Sino ka? Oo, ito pang halimbawa, dyan kami dati nakatira pero dito na kami ngayon sa BGC. Sabi ko, Arte mo? Oo, arte mo. Ano ga? Yun yung, ano ka ga? Parang uliso. Parang ulaga. Hindi kasi ang inaano ko, may mga tao, kaya kasi ako curious, ang mga Batanggenyo po kasi, pansin ko pag nakipagkaibigan ho kami, intense din. Pagkaibigan ka namin, tunay yun. Yes. Oo, meron din naman talagang feeling close kasi nga very accommodating. If that's the term. Hindi, kumbaga parang yun lang yung way natin for us to make friends with them. Yes, oo. Siguro kasi nga, parang sa Batangas kasi,
dahil big yung community, sanay tayo na parang may mga celebrations na malalaki. Yes. Tsaka yung pag talagang may ganap sa bahay, talagang big families nandun eh. Alam mo, gusto kong pag-usapan yung kultura ng yabang. Kasi Oo. sabi nila Ay, ay, kaya mo yan. gusto kong pag-usapan yung kultura ng yabang. Kasi, may ibang mga tao na gusto ko hong linawin, and again, correct me po, and please enlighten me kung mali yung observation ko. Pero yung kultura kasi ng yabang sa Batangas, ay yung konsepto natin yun ay about celebration, Yes, lambing. correct. 'Di ba? Kapag binibiro mo ang kaibigan mo na halimbawa, ay dito ka ganyan, ganyan, may niyayabang, ibig sabihin nung close kayo. Yeah. Ibig sabihin nung komportable yung tao sa'yo. Mm-mm. Pero meron din naman talagang tao na kapag sasalita ng kayabangan, nakakapikon. Mm-mm. Oo, pero again, iba ho yung konsepto ng yabang sa Batangas. Minsan yun ay biro, kalimitan, biro yun. Kalimitan. Oo, minsan may kalimitan. misinterpret na ang yabang naman ng mga Batanggenyo. Tsaka para pero, kasing ganun lang siguro tayo ka-proud sa friends natin, Yes. sa family members natin. Tsaka Correct. kasi 'di ba parang kultura na talaga sa Batangas na parang you will do anything for your family. Like, Agree. feeling ko naman sa lahat naman ng Pilipino. Pero parang dahil nga Pero mas sobrang intact may- kasi yung family ties sa Batangas eh. Kaya nga, feeling ko, gusto ko ring tanungin na somehow ba nakaka-pressure yon na may gano'n tayong kultura na may kasabihan nga po sa amin na maubos na ang yaman, wag Wag lang lang, ang yabang. tunay po yon. Isipin mo na lang pag may mga kasal. Grabe, biruin mo. 'Di ba ang kasalang Batangas, kailangan talaga magkakatay baboy ka, Oo. bigay mo sa mga ninong, Tama. ninang. Pero nung pumunta ako ng Pampanga, yun din ang kilala nila. Sa Batangas, pag kinakasal, Oo. maramihan. Alam Pumunta nila ako ng naman. Mindoro, ganun din daw. Pumunta ako ng Cebu, ganun din daw. So, somehow may reputation na kapag kasalang Batangas, dapat bongga. Kaya nga, Yes. minsan tinatanong ko, nakaka-pressure ba yun? Mm. Na parang kapag kinasal ka sa Batanggenyo, isang Batanggenya, dapat malaki. Kailangan talaga buong pamilya nandun. Yun yung, feeling ko, yun yung kultura before. Pero, ngayon kasi, siguro dahil nauso na rin yung mga intimate weddings. Yan. Siguro na modernize na rin somehow yung Intimate culture. wedding. Intimate wedding. Intimate wedding. Ay, kasal na madadamot yun, di nag-iimbita. Ay, Sa Batangas, so, pag ginawa mo yan, So yan, nape-pressure sila. Oo, pag ginawa mo yung intimate wedding, maniwala ka sa akin, kinabukasan, tampulang ka na ng chismis sa labahan. Ibabash ka na. Iba, Pasko na, hindi mo yung nagpakasal, hindi mo lang nagsabi. Hindi mo Ang na kanyang naging tigay kita. na din eh. Umuwi ang tiyo nung galing Italia, Yeah. hindi mo lang sinabihan. Diba? Mm-mm. At ang mga Batanggenyo, pansin ko rin, mapapride yan. Kapag sinabing may kasalan, kailangan mo talagang puntahan at sabihin mong you're invited. Mm-mm. Kasi hindi ko kami basta-basta napunta ng hindi imbitado. Diba? Pero feeling ko yung mga matanda sa una sa amin, kapag hindi mo talaga pinuntahan sa bahay at sabihin, kaka, kayo ipupuntahan sa amin, sa kasalan, may ganon, may gesture, dapat may gesture. Kapag hindi mo pinuntahan at talagang sinadya, naku, magtatampo Tatampo. yan. Oo, may Totoo. ganon yan. Kasi nga, ganun ka-close talaga yung family ties sa Batangas sabi ko nga, tsaka alam mo, curious din ako na curious akong malaman at siguro baka matutulungan nyo kami dito. Bakit nyo ho kami laging tinatag na kami ay alae? Oo nga. Walang ala. Nagsasalit. Sa tinagal-tagal ko na ho na ako'y nabuhay na Batanggenyo. Parang never kong inilagay sa Ginamit. pangungusap na alae. Wala akong narinig na sinabing, Tsuhime, alae, kamusta ka kayo? Parang, ew. Parang yung talaga, Ew. tsaka yung ala, parang separate expression siya. Ala? Kaya nga sabi ko, naghanap ako ng, Ano kasi yun? Di ba parang sabi, ala? Ganito kasi. sabi ko, Separate siya. sabi ko, baka nga minsan, sabi ko, naghahanap na lang ba tayo ng dahilan to justify yung alae? Sabi ko, sino nagsimula niyan? I need to identify. I need to know. Kung sino ka man, mag-comment ka. Kung sino ka man, Magpakilala ka. mag-comment Kasi ka. hirap na kami. Kasi sa amin, Ang tanda na ni Kuya, hindi niya pa rin alam kung sino nagsabi ng alae. kasi sinasabi ko, lagi nila ang pupunta ko na Maynila, sasabihin nila, alae. Alae. Kapikon ka, boy. Tapos, alae. Kaya nga, sabi ko, Ano ga? feeling ko, actually, mas alam mo, okay pa yung ano ga. Yun nga, Kung Kung- ano ga. feeling ko kung kami ho inyong ibibigyan ng tag, kung bibigyan kami ng tag, siguro yung ano ga. Yeah. O di kayo ulaga. Ulaga. Sige. Pero mas ulaga kayo. Ala, nang away. Hindi po ako Diba? nang away. De, pero yun nga, mabalik ako sa friendship. Pero, eto medyo seryoso ng konti. Kasi nga, related din serious. naman sa Paghibatanggenyo. Pero napansin mo ba na habang tumatanda tayo, no? This is very, I think, napapansin ko talaga siya. Na napapansin mo ba na habang tumatanda tayo, kumukonti yung mga kaibigan natin? Your thoughts? Oh, yes. Kasi parang kilala mo naman ako, Kuya, di ba?
parang nung college, sobrang dami kong barkada. As in, ang dami, iba't iba siya. Pero parang nung gumraduate na ako, nung nag-work na ako, hindi sa kumonti siya, pero pinili kong maging kaunti siya. Unang-una, ang hirap niyang Oh. i-maintain kasi parang yung energy ko naman ng college is not the same energy that Uy, I gusto have ko yun, yung now. word na ginamit mo, ang hirap i-maintain. Kasi maaaring meron kasing POV, may ibang POV na nagsasabing, kung kaibigan mo talaga siya, dapat mag-effort ka. So, Mhm. your thoughts about it na ganun? Oo, actually, kasi meron tayong mga high maintenance friends. Mm. Meron tayong mga low maintenance friends. Aminin natin may ganon. Kasi parang kaibigan mo siya eh. So parang somehow, pinipili mo yung high maintenance relationship nyo. Like, sige, kahit sabihin natin na parang medyo hassle siya on your part. Mm. Pero pinipili mo eh. Kumbaga may choice ka naman eh if you want to cut ties with that friend, di ba? Agree. Pero Ano yung parang mga ayaw mong kaibigan? ako ayoko yung ako kasi parang siguro magsimula tayo sa ako. Ako kasi spontaneous ako na person. Parang kung meron akong gustong gawin for the day, ito yung gagawin ko, ganyan-ganyan. Kung ikaw yung type of person na parang ayaw mo nang binibigla ka kung saan pupunta, bibiglain kita kung anong gagawin natin. Ayoko nang ganon. Mm. Kasi parang, kasi most of my friends, free-spirited sila. Mm. Na parang, kung anong trip natin for today, hindi siya nakaplan, o sige, plan tayo, magkita tayo sa Starbucks. Pero, yung mga susunod, bahala na. Mm. So, kung hindi ka makakasabay sa trip namin, Mm. di wag ka na lang sumama. Sama. Oo, tama. Ang pinakaayaw kong uri ng kaibigan yung mga manggagamit. Oh. Grabe, biktima ho ako niyan. As in, sobrang dami. Na talagang naging kaibigan, pero kaya lang pala ako kinaibigan kasi may kailangan. siya. Uy, madami yan. Oo, ang grabe yan, grabe. So, ang curious din akong malaman, and also your thoughts about this, na normal ba yun na kapag tumatanda talaga kumukonti yun? Oo. Kasi nga parang, yun nga, di ba, going back, yung energy mo Mm. naman kasi is not the same as before. Mm. So, tsaka, aside from the energy, yung priorities mo nagbabago. Mm. So, parang, di ba, like kanina yung pinag-uusapan natin, Mm. yung friend ko, parang, mag-uusap na lang kami if mag-heart ako sa Instagram, mag-reply ako. But I know, kaibigan ko pa rin siya. Mm. Na kapag nagkita kami, alam ko na same pa rin yung bond na meron kami. Agree. Na-experience ko yan, kuya, na parang meron akong mga kaibigan ng college na parang kapag nakita ko na sila, Parang ulit, in person nag-spark. Oo. hindi na siya like before. I see. Yeah. Pero, meron naman na kahit ang tagal na namin hindi nagkita, pag nagkita kayo, parang normal, tayo. Oo, tama. Oo. Kanina lang ulit tayo Kanina nagkita. lang kami nagkita nito. Parang kailan ba tayo huling nagkita? Baka nga 2018 pa eh. Nagkita tayo 2023, doon sa 23. resort. Yung Oo. biglaan lang. Oo. Parang nandun ka, tapos nandun din pala may ako. ka-date ka nun. Oo. Oo. Pero, hindi naman tayo nag-usap ng kasi busy ka din. Oo. Pero yung Talagang talagang gusto ko linawin na yung ka-date niya po, yung karelasyon niya pa rin ngayon. Yes. So, baka kasi pag... Oo. Anyway, yung ngayon. So, yun. So, parang, yung talagang nag-hangout tayo or talagang magkasama, Agree. tagal na. Oo. Kasi nag-law school ka. Oo. Bigla ka nawala sa mundo. Oo, nagpayaman po muna ako. Ayun. Hindi, ang inaano ko kasi, I think, ang nakikita ko when it comes to friendship, lalo ito, advice ko to sa mga nasa 20s pa lang ha, na may mga kaibigan. Kung merong oportunidad kayo na makakita ng mentor, maghanap na lang kayo ng mentor. Lalo na kapag early 20s. Kasi, yun talaga ay makakatulong sa self-growth nyo. Pero kapag nakita nyo ang sarili nyo, na kayo na yung pinakamatalino sa grupo, ibig sabihin na outgrow nyo na yun. Ito, pansin ko rin ha, kapag dumating sa puntong yun, okay lang talagang mag-cut ng friends. Maniwala ka sa akin. Okay lang mag-cut ng friends, okay lang ang mamili ng friends, okay lamang ang mang-iwan ng friends kapag alam mong ikaw ay nalulunod na. 'Di ba? Pag nalulunod na. Ang wag lang talagang gagawin ay yung manggagamit ka ng kaibigan. Pinaka-aayaw ko talaga 'yan. 'Di ba? Tapos pansin mo rin ba? Usually yung mga kaibigan ko, usually mga kaibigan ko, yung mga taong feeling ko, sorry, footnote. Feeling ko malaki ang
kinalaman ng algorithm ng social media platforms? Because Feeling ko nga, dinidiktahan nila kung sino ang dapat na maging kaibigan natin. kasi may people you may know. People you... Hindi, Suggested friends, ganun ba? bukod kasi sa people you may know, usually, kung sino yung mga mahilig ko lang makita sa My Day at saka IG Story, Okay. every day, yun lang din yung mga chinecheck ko. Yeah. Kaibigan ko halimbawa yung mga nasa dulo, pero wala na akong time. Ang nakikita ko lang usually, ikaw. Di ba? Tapos yung iba. So, feeling ko, yun yung mga little things na nagkikip sa friendship nyo habang syempre, kailangan mong tumanda, kailangan mong lumaki, kailangan mong bumuhay ng pamilya, magpayaman, etc. Yes. So, yun nga, pero may kaibigan ka bang sobrang close mo dati, pero ngayon parang acquaintance na lang? Yeah. Meron. Meron talaga. Yun nga yung parang sinasabi ko kanina. Na nung college, as in, sobrang tight namin. Mm-mm. Tapos, parang there comes a time na nagkita kami. Mm-mm. Hindi na siya ganun. But I was expecting na nung magkikita kami, parang ng college lang, ganyan. Mm-mm. Hindi na siya ganun. Maybe there's a possibility na baka nga na-outgrow na namin yung isa't isa. Ayun nga eh. Mm-mm. Maganda yung topic, yung konsepto ng meron po kasing konsepto na tinatawag na, huy, forever na tayo guys ha. Yung forever barkada. 'Di ba? There's this Filipino culture na niro-romanticize yung tinatawag na lifelong barkada. Ako honestly, meron po kaming group chat, no? Meron kaming group chat nung high school. Simula high school hanggang ngayon, yun yung pinaka-oldest group chat ko sa Messenger, no? Pero aware din naman ako na yung trip namin noon, hindi na rin naman nga ngayon. Minsan nga iniisip ko, ano ba yung bond na nag-aano sa amin, yung nagsasama-sama pa rin. Minsan iniisip ko, yung group chat na lang bang yun? 'Di ba? Is it yung intentional na nakikita kami, ganyan-ganyan. So, anong thoughts mo dun sa forever barkada concept? Ako naniniwala ako na forever barkada concept. Mm. Like, if you want to keep the barkada forever, kailangan yung i-maintain din somehow yung interests yung shared interests. Shared interest. Gusto ko yun. 'Di ba? Oh. Kasi parang, kung isipin mo, going back, bago mabuo yung barkada, paano ba nabuo yung barkada nyo? Possible na pare-parehas kayong basketball players, pare-parehas kayong dancers. Yung barkadahan po namin, kaya doon sa high school na yon, kaya kami naging magbabarkada dahil favorite po namin ang pelikulang One More Chance. Oh, 'di ba? Favorite Meron namin pelikulang One More Yo. Chance. Tapos, ang tawag namin mga kaibigang oso. Oh. Tapos, talaga kami galit na galit noon kay kay Bea. Yan. Ba't kay Bea? Kasi iniwan niya si John Lloyd. Okay. Di ba? Favorite kayo. Hanggang sa favorite namin yan, pinapanood namin lagi hanggang sa naging nga. Pero yun nga, yung kailangan ba talaga na, kasi kaming barkadahan, feeling ko kaya kami nagtagal. Ito po, kwento ko, no? Kwento mo yan. Kwento ko to. Kaya kami nagtagal ng barkada ko hanggang ngayon. Kasi intentional din talaga kaming magkita. Yung tipong, uy, tayo na magpunta rito, tayo magpunta dyan. Hindi man ho kami nakakapunta sa kasal ng may kasal, which is ngayon ko lang na-realize, wala akong nag-iimbita sa akin sa kasal. Ayan. Kinakasal sila, hindi ako imbitado. Pero, Ang tanong, part ka pa ba ng GC? ayan na nga, baka may sarili kayong GC. Di ba? Pero yun nga, siguro I think one of the reflection na nakikita ko dyan ay hindi lahat ng kaibigan ay really meant to stay forever. Minsan, chapter lang po talaga sila ng buhay. Kumbaga, part ka lang ng character development niya. Diba? Diba? Gusto ko yan. Gusto ko yung, so, ito, maganda to. May difference ba yung friendship na kusang nag-drift, yan, versus yung friendship na pinili mong ikaw yung dumistansya? Ay, diba? Oo. Gano'ng karami yung nag-drift ng kusa, tsaka gano'ng karami yung... Mas madami, ako kasi, hindi kasi ako yung type of person na, sa friends na, okay, ikakat ko na tong friendship. Hindi ako ganun. Mm-mm. Parang mas siguro yung nag-drift apart na lang siya unintentionally. Mm-mm. Kasi parang yun nga, dahil nawala na siguro ng oras. Mm-mm. Pero, ako kasi, binavalue ko kasi yung friendship. So parang, sa akin, medyo takot ako na mag-cut ng... Guys. Oo. Kasi parang, ako kasi kapag tinuring kitang kaibigan Kaibigan. kita. Oo. Baka nga ituring pa kitang parang kapatid kita eh. Ganun ako tulad. mag-treat ng isang friend. Ganun din Oo. ako. So parang Oo. ang hirap sa akin na i-cut yung friendship natin. At saka ako yung kaibigan Unless
meron kang ginawang Sa sobrang tunay. lala At saka talaga. ako yung kaibigan na kapag kinaibigan kita, lahat ng sikreto ko sabihin ko sa'yo. Kaya Ganun ka? Kaya feeling ko minsan takot ako mag-unfriend eh. Kasi Ako- sabi ko, wait lang, may alam yun eh. Baka kasi Actually, kuya, parang ako kasi, meron akong, kumbaga, sabihin na natin, genuine ka naman, di ba, pag may iba't iba kang friends, Oo. genuine ka naman sa lahat ng friends mo. Pero meron akong friend Mm. na ito yung friend ko siya for Mm. this, for this personality. Mm. Yung personality ko na maingay, na bading-bading, ito. Mm. Meron akong friend na parang, dito medyo seryoso. Mm. Kasi di ba, aminin natin, tayo naman, hindi naman tayo parang one personality lang na, ito lang yung, na Ay, maganda yan. maingay lang ba talaga Tama, ako? gusto ko yan. Meron naman akong serious side. Na Ano yung minsan serious hindi siya side? minsan meron. Yan, Na hindi siya naiintindihan ng friend ko Mm. na sobrang jolly-jolly. Mm. So yun, nalalabas ko dun sa isa kong friend. I see. So parang, alam naman nilang lahat kung ano yung personality na meron ako. Oo. Pero mas papakita ko yung side kong yun to this friend, to Agree. this friend. Kasi siguro, ganun din sila. Alam mo, na-realize ko nga rin na-realize ko din na na siguro kung na-realize ko to nung bata ako, baka mas naging buo ako when it comes to relationship with friends. Na noon, ang issue lang namin, ang mga issue namin, halimbawa sasama ka ba sa outing, Mm-mm. or pupunta ka ba dito, Anong mag-Burger dadalhin King, mo pag nag-swimming tayo? swimming tayo. Na parang habang tumatanda nga tayo talaga, habang tumatanda tayo, mas nagiging complicated din po ang friendship. That's true. Sa tingin mo dahil ba tumataas yung ating qualifications as a friend? Feeling ko hindi tumataas ang qualifications natin. Mm. Kumbaga, aminin na natin, nung mga bata tayo, if let's say na ito pa rin yung group of friends na meron ka nung kabataan mo. Mm. Di ba nung bata naman tayo, with that same group of friends, parang meron naman kayong somehow dream with your friends na sana makapunta naman tayo dito. Mm. Sana magawa natin to. Mm. So parang somehow, yung expectations nyo as a group, Mm. hindi naman qualifications yung expectations nyo as a group, Mm. syempre nagpo-progress din siya. Meron kayong mga bagay na gustong gawin, Mm. na parang, aminin na natin sa aminin, merong ibang friends na hindi nakakasabay. Sa tunay, yung mga hindi nakakasabay na friends, I think that is one of difficult conversations Yes, totoo. din po na ang hirap i-navigate kapag meron kang kaibigan na hindi nakakasabay, Yes. no? Isa rin ito sa, I think, issue when it comes to friendships eh. Yung tipong mahal mo yung kaibigan mo but you want to avoid difficult conversations na parang mas madaling i-ghost na lang yung kaibigan kaysa kausapin sila tungkol sa problema. Pero feeling ko, kung hindi mo siya kayang sabihin sa kaibigan mo, ibig sabihin nun, Hindi pa mo kayo siya friend. kaibigan, di Oo. ba? Kasi parang kung kaibigan mo siya talaga, masasabi mo sa kanya straight to his or her face na ganito yung problema. Alam mo yun, Oo. parang ang friendship kasi relationship yan. Agree. Relationship yan. Hindi, of course, para siyang sa girlfriend-boyfriend mo. Mm. But, syempre, merong difference Merong difference. Pero Agree. kung paano natin itrato yung jowa natin, dapat ganun din sa kaibigan. Pero syempre, with exceptions, di ba? Mm. Na kung paano mo mahalin, somehow ganun din. Na parang, Sa tunay. makikita mo naman kung may problema ba, may kailangan bang pag-usapan. Ayan ang gusto ko ring ituro, gusto ko ring i-share, no? Mahalaga po na pag may problema kayo, ay kailangan nyo talagang pag-usapang magkaibigan. Yes. Hindi Alam mo kung bakit, pwedeng- kuya? Kasi siguro, toxic Filipino trait, yung kapag nagsabi ka ng totoo sa isang tao, natatakot ka na baka masaktan siya, Mm. natatakot ka na baka ma-break yung relationship nyo Mm. with your friend. Mm. Di Pwede ba? mo- yung Pero tipong- bakit, kung isipin mo bakit sa jowa, parang mas Nasasabi madaling mo. masabi? Pero kapag sa kaibigan, hindi. kaya nga parang, yung tipong, pare, mahal kita pero amoy putok ka. Di ba? Paano mo siya sasabihin? Di ba? Pare, 10 taon na tayo magkaibigan, ngayon mo lang sinabi. Di ba? Pare, mahal mo raw ako. Di ba? So parang, isa rin to, ito yung gusto ko ring i-navigate today, yung tinatawag na emotional boundaries, no? Na parang, a very good learning that people really mature emotionally
at different speeds. Oh. Ulitin ko po ha, people mature emotionally at different speeds. Hindi ho pwedeng emotionally mature ka, sisisihin mo yung kaibigan mo kung bakit hanggang ngayon naglalaro siya ng Jackstone. di ba? So, pero yun nga, again, ano yung, meron bang friendship boundaries sa tinatawag? Oo, of course. Of course meron. Kasi Mm. parang hindi naman lahat ng bagay kailangan, when we say boundary, ano ba to? Parang, Syempre, di mo naman pwede sabing, pare, magkaibigan man tayo, pahalik nga. ayun, di ba? Yun nga yung ano. Pero of course meron na, yun nga eh. Kumbaga, hindi mo siya masabi directly. Mm, Kasi merong boundaries kayong sineset. tama. Pero, parang, kailangan siguro magkaroon ng clear communication between the two of you or with your friends. Tama. Na, ito sasabihin ko sa'yo kasi concern ako sa'yo. Kasi ako, sa mga kaibigan ko, lately kasi before people pleaser ako eh. Oh, Pero ngayon kasi, parang natutunan ko, with my small group of friends, na yun nga kasi nga, di ba, kumonti na siya, yung pinag-uusapan natin kanina, parang nabawasan na siya. So, parang ngayon, yung mga kaibigan ko, nakita ko na mas genuine na ako sa kanila. And aware na sila dun sa genuineness na pinapakita ko sa kanila. Oo. So, parang, alam mo nila na pag ako yung kinausap nila about sa problema nila, talagang magiging harsh ako. Alam mo, ang hirap-hirap i-admit, ang hirap-hirap i-admit, at sana marinig at mapanood ito ng mga relevant na people, Yeah. na ang hirap po maging people pleaser ha. Correct. So kung meron kang kaibigan na people pleaser, kung mahal mo yung kaibigan mo, tulungan mo sila na ma-boost yung confidence o kung Yes. paano, hindi ko alam kung paano ma-navigate yun. Kasi ako, taas ang kamay ko, people pleaser din talaga ako. Gusto kong i-accommodate hanggat maaari lahat. Hanggat maaari, pwede kong oohan. Hanggat maaari, i-extend ko ang kanan, kaliwa, lahat ng paa ko, para lamang nandyan ako lagi sa tabi mo bilang kaibigan. Pero kung tunay kang kaibigan at alam mo na may ganong personality o natitrigger, halimbawa, o natitrigger yung kaibigan mo na maging people pleaser, kung tunay kang kaibigan, tulungan mo naman na ikaw yung, ikaw yung umadjust. Yeah. Ikaw yung, di ba? Kasi ang hirap maging people pleaser, ha? Oh, actually, kuya, alam mo, isang natutunan ko lately, or parang inassess ko rin yung self ko, na parang, people pleaser ba ako? Or meron lang kasi akong nakikitang mga tao na parang hindi sila masyado nagsasalita. So parang ako, as a loud person and talkative person, parang feeling ko, kailangan ko silang kausapin to be part of the conversation, to be Parang ayaw mo somehow silang psychologically oo. safe for everyone to share their thoughts. Agree, yung gusto mo, ganyan. ako rin gusto ko yung ganun. Ayoko na yung may naiiwan. Yes. Kapag halimbawa may grupo, ganyan. Actually, ang gusto ko nga kapag may bagong tao, may bagong miyembro ng siya laging kinukulit ko. Correct. Ako din. Gusto ko comfortable siya. Alam mo, kuya, before, dun sa barkada ko dati, meron kami ginagawa namin kapag alam namin na medyo tahimik yung makakasama namin. Tatlo kami. O, dyan ka. Ako doon sa kabilang sulok. Oo. Yung isa sa kabilang sulok. Para yung kwentuhan, damay lahat. Kasi kung magtatabi-tabi kaming Gusto ko tatlo, yun. kaming tatlo lang. So, parang mauupis sila. Kailangan, So yung parang surrounded sila. i-diversify mo yung mga Yes. outgoing people. oo. Para naman damay sa kwento. Correct. I see. Pero ito paano mo malalaman na hindi na healthy yung friendship? Halimbawa, yan nga, kapag ramdam mo ng nadidrain ka kapag kasama mo sila. Alam mo yung parang kailangan mong mag-effort kapag kasama mo siya. Oh. Kasi ako ngayon, at my age, kung makikipagkita ako sa friends ko, bukod sa makikinig ako sa problema nila or mag-share ako ng problema sa kanila, gusto ko yung tipong parang hindi ko na kailangang mag-insist ng conversation na parang, ano kayong pag-uusapan namin? Or pag nagkaroon ng dead air, shit, ano nang pag-uusapan namin? Alam mo yung free-flowing na lang. Kasi minsan, aminin mo, may friends kang gano'n na parang, hala, bakit Tunay. parang biglang nag-phone na lang siya? Tunay. Basta, hindi ko siya ma-explain, pero feeling may siguro nag-effort ka. kung lalagyan natin ng salita ay yung tipon na kapag pakiramdam mong hindi na payapa ang iyong kalooban, Yon. kapag kasama yung taong Oo. yun, ibig sabihin nun, maaaring hindi na healthy
Yes. yung pagkakaibigan nyo. By Yung payapa in a sense na parang hindi mo na napapakita yung true self mo. agree. Na parang kailangan meron kang certain standard na ipakita sa kanila. Yun, That's correct. something na red flag na yan. Oo. Red flag na siya sa friendship. No, ang isa rin sa mga na natutunan ko, no, again, hanggang ngayon po ay inaaral ko pa rin ang aking buhay, no. Hanggang ngayon ay inaaral ko pa rin kung paano ho ang lumaki, ano, ang Bakit maliit magkaisip. ka ba? Hindi, kung paano magkaisip. Ah, No, pero yung hindi ko alam, maaaring ibang mga comments nyo, no, pero when it comes to accountability in friendship, pero ikaw ba, meron ka na bang kaibigan na may ginawa talaga sa napakalaking kasalanan, pero pinatawad mo? oo naman. Kasi, ako kasi, alam to ng mga kaibigan ko, Mm. mabilis akong magalit, oo. Mm. Pero sobrang dali ko magpatawad. Mm. Siguro kasi hindi talaga ako mapagtanim as a person. Mm. Para siguro, for a month, galit ako sa'yo. Mm. Pero siguro after a month, okay na tayo. Okay na Oo. tayo. Pero, hindi na siya yung tipong parang kung paano tayo before. Hindi na kita kakausapin ng about sa mga life, ko. Mm. As in, makikita mo nagbago. Pero okay Oo, tayo. okay tayo. Oo. Yun nga lamang, hindi na yung Level of friendship level as of intensity. before. Oo, Yes. tama. Ito, gusto ko rin siyang linawin eh. Kasi minsan ay parang ginagawa nilang synonymous na kapag matagal yung friendship nyo, ay healthy yung friendship. Hindi po ganon. Hindi ganon. Hindi lahat ng friendship na matagal ay healthy. Minsan, ina-accommodate mo lang yung friendship na yon, maaaring out of necessity, or maging ikaw hindi mo ina-admit na sira na yan, tapusin mo na yan. In short, tinotolerate nyo na lang yung isa't isa. Agree. Alam mo yung Agree. toxic traits niya. Alam mo rin yung, for sure, aware ka rin naman sa toxic traits mo. Mm-mm. Tinotolerate nyo na lang. Agree. Ganun. Na minsan kailangan mo talagang tanggapin na may mga pagkakaibigan na naturalmente na namamatay ho talaga yan. Yeah. Na pinakamahirap itong tanggapin when it comes to adulthood, na hindi po lahat ng kaibigan ay nadadala hanggang dulo. 'Di ba? So, ito isang bagay na gusto ko rin pag-usapan natin, na kung hindi nadadala ang lahat ng kaibigan hanggang dulo, mas masakit bang mawalan ng kaibigan kaysa ang mawalan ng romantic partner? Oo. Oh. Oo. Kasi, ang kaibigan kasi, alam mo yung dumating siya dyan, kumbaga, para bang, yun nga kasi, tinuturing ko kasing kapatid yung mga kaibigan ko. Mm. So, parang kung mawawalan ako ng kaibigan, Mm. para akong nawalan ng kapatid. Oh. Alam mo yun, na Agree. parang meron kayong shared interest, Mm. tapos, alam niya yung kwento ng buhay mo, yung Mm. secrets and everything mo. Aminin natin sa aminin, meron tayong personality na pinapakita sa friends natin, na minsan hindi naman natin napapakita sa romantic pamilya. partner. Oo, sa romantic partner din. Oo, Agree. kasi Oo. parang, of course, dapat pinapakita mo. Pero, yung childlike personality Parang natin. there's certain shells Oo. na, tama. So, parang, kung tinuturing mong parang kapatid yung kaibigan mo, masakit siya. Totoo. Kasi maging ako, may mga friendship po talaga na nag-end na naapekto talaga sa akin ng talagang bonggang apektado ako. Kasi naalala ko, meron akong friendship na feeling ko hanggang dulo talaga kami kasi nga halos magkapatid na. Tapos sa isang simpleng biruan na pikon, biglang nawala. Oo. Sabi ko, ba't hindi napikon? Kami nagbibiruan lang. Sabi ko, hanggang sa nagulat ako, nag-unfriend na. Oh my God. Sabi ko, Nandun ba't na. ginagawa na? Riwikin na pa paano? Oo. Hanggang sa, so hanggang ngayon po ay misteryo pa rin sa akin. Kung nasan ka man, magparamdam ka na please. Kahit wag na. Ay, wag na daw pala. Wag na. Kahit dyan ka na lang. Sige, sa akin na lang. Oo. Oo, na, yan nga. Pero, yun nga. Pero ito nga, hindi porket natapos kasi ang friendship. Ito maganda. Natapos man yung friendship, may bawi naman, no? Dahil kasi hindi porket natapos yung friendship, ibig sabihin, wala nang siyang value sa buhay mo. Ako yung naniniwala, lahat ng kaibigan, learnings yan. Meron kang madadalang learnings yan. Diba? Oo. Kasi parang kung ano yung natutunan mo dun sa relationship mo sa friend mong yun. Kumbaga, dun mo natutunan na,
ayoko pala tong ganitong klase ng kaibigan. Sa tunay, So parang, yung mabaho ang kilikili, diba? ayoko talaga yung mabaho ang kilikili. Diba? Ba't mo naman kasi aamin yung kilikili ng friend mo? Tanong, friend mo ba talaga to? Or, Pare ang baho ng kilikili yung ganun, di ba? Ayoko talaga mabaho. Pero kasi ngayon, lalo na yung mga trentahin, usong na ngayon yung mga salitang trentahin, etc. Yeah. So, I think, something na we can also search for ay yung mga common traits ng mga kaibigang nadadala hanggang adulthood at ano yung ginagawa ng mga friendship na tumatagal. So, I think yung common trait ng mga kaibigang nadadala hanggang adulthood, ito yung mga kaibigan na merong shared narrative and shared experience Yes. na Yes. ramdam nila to the bones. To the bones. Oh, totoo. Paano yung ramdam to the bones? Hala, friendship pa ba yun? Oo, yung tipong parang pag nagkikita kayo, kahit hindi kayo naimik, hindi kayo nagsasalita, gets niya. Mata pa lang. Mata pa lang. Alam mo na. Mata pa lang. Meron kaming tropahan na nag-evolve talaga. Mula sa ganitong usapan, hanggang sa ganitong usapan, hanggang sa mga ganitong topic. At kapag nagkikita kami ng mga yon, gets namin na nag-evolve talaga yung friendship namin. Tsaka kuya, observe mo din, kung sa friendship mo, Oo. na parang, yun at yun pa rin yung topic na pinag-uusapan nyo. Shit, ayan din nga. Oo. Alam mo yung parang, hala, 5 years ago, ito yung pinag-uusapan nyo. Hanggang ngayon, yan pa rin ang pinag-uusapan nyo. Nakamove on na yung kaaway mo. Oo, parang, ibig sabihin, hindi nagpo-progress yung relationship nyo. Agree. Tapos, Diba? meron akong kilalang ganyan, na pag nagkikita kami, lagi ang topic niya ay yung ginagawa namin nung bata kami. Oo. Hindi talaga, kasi yun lang yung parang shared memory. Oo. Tapos walang Tsaka diba kaya nga parang ngayon meron tayong saying na parang sumama ka sa mga kaibigan mo na yung parang hahatakin ka paakyat. So, So, ako, yun, malamang may mga nanonood na, naku, lugi ako sa kaibigan ko. at hinatak niya ako pababa. Ay, hinatak ko naman ako sa inuman eh. But at the same time, Nagbalik ka syempre, na eh. ikaw bilang kaibigan, huwag ka lang naman umasa sa friends mo na sila yung hatak sa'yo. Dapat Oo. part ka din nung hahatak sa Pero kanila. ito, wait lang. Para, meron ka bang, ano ba yung friendship lesson na gusto mong malaman ng mga tao? Lalo yung mga bata pa, yung mga 15-year-old, mga 1-year-old, ganyan. Para at least, di ba, nagde-develop pa lang yung brain nila, makita na nila. Hindi ba? Lesson? Lesson. Ako, uunahan ko. Ang isang lesson na dapat matutunan ng mga bata when it comes to friendship, sundin nyo ang magulang nyo. Oh, Pag sinabi ng magulang mo na masamang impluwensya yan, malamang sa malamang tama yung mga yan. Naniniwala akong dumaan sila sa pagkabata at ramdam talaga nila. Naniniwala ako doon. Kasi yung tatay ko, yung lola ko, ganyan, pag may dinadala ko mga kaibigan, at ako na may grateful, na lahat ng dinala kong kaibigan ay positive naman yung reaction ng aking lola. Pero, nakikinig ako sa lola ko. Nakikinig ako sa magulang ko. Pag sinabi nila lang, nako, ay gayaan ang pagtingin ng kaibigan mo sa ganitong issue, sa ganitong ay huwag mong samahan ng gayaan. Malamang sa malamang tama. oh. Kaya kayong mga bata, pag meron kayong mga kaibigan, kailangan malaki yung weight ng feedback o opinion ng inyong mga magulang. Maniwala kayo. Effective yun. Practical yun. Tsaka kaya mas okay na kilala ng family mo or at least ng parents mo kung sino yung mga kaibigan mo. Tama. Kasi, yun nga, sa sinabi mo, pinagdaanan nila yan. Alam Oo. nila yung issues ng friendship. Agree. At saka, maniwala kayo. Hindi kayo ipapahamak ng magulang nyo. But at the same time, kuya, siguro aside dun sa piliin mo ang Pilipinas, piliin mo yung kaibigan. Hala na yung intrusive thoughts ko. Piliin mo yung kaibigan. Parang, makipagkaibigan ka lang na makipagkaibigan. Parang, maging friendly ka lang. Tapos, parang, tsaka ka pumili kung sino sa kanila yung totoo. Kasi parang, meron ka rin namang somehow mabe-benefit. Agree. Dun sa, bata ka pa naman. Tama. Bata ka pa, enjoy mo lang yung pakikipagkaibigan. Pero, kapag yun nga, sinabi na sa'yo na mali, of course, meron ka namang principles na sinusunod, di ba? Tunay. Just always stick to your principles and values na in-instill sa'yo ng parents mo. O, diba? Values na in-instill ng parents mo.
kung walang values na ini-instill ang parents mo, mag-demand ka. Aba, ako'y hanga kapag ang magulang mo hindi nagtuturo ng good manners and right conduct. Ay, ako'y hanga din Hindi, naman. tsaka ngayon, kuya, sobrang dami nang matututunan online. Oo. Parang, minsan nga, di ba, meron mga nagdi-discuss na ng values and morals Natutunan ko, online. alam mo, natutunan ko online kung paano magluto ng yung egg benedict ba yun? Ala! Ay, Oh my God! Alam mo bang yan yung sinesearch ko ng isang araw? Grabe, Kung o, paano diba? oh my God. Sabi ko, yung algorithm, nakakatulong talaga algorithm sa friendship. Feeling ko, AI ang nasusunod sa friendship. Kaya Pero talaga ito nga, nandito ako ngayon. Kaya nga, talagang nag-end up. Pero kung pakikinggan mo ito ulit, itong podcast na to, no? Kapag 60 years old ka na, di ba 60 senior citizen, no? Yun yung age ng senior citizen. Kapag senior citizen ka na, ano yung gusto mong marinig na ginawa mo para sa mga kaibigan mo? Gusto ko marinig na ginawa ko para sa mga kaibigan ko. Oo. Siguro na, ang hirap naman, ikaw muna. Gusto ko pa nag 60 years old na ako, ang maririnig ko na sa mga kaibigan ko o maririnig na kwento about me when it comes to friendship ay, si Z, good influence yung batang yan. Nung bata yan, good influence yan. Munti ka nang mapahamak tong si ganyan, ay nung bumarkada kay Z ay good influence. Yun ang gusto ko. Ikaw? Siguro sa akin, buti na lang naging matapang si Miggy sa akin. Kasi parang yun nga, ngayon kasi parang ang tapang ko sa kanila, na parang no filter na ako talaga pag pinagsasabihan sila. Kasi parang for the past years, kumbaga nandun kami sa Mutual Admiration Society na parang, be, okay lang yan. Talagang din pinagdaanan namin yun. Pero ngayon, parang, dahil siguro nga, nag-mature ka na, ang dami mo na rin taong nakilala. Parang, sasabihin ko na sa'yo, be, ito na yung reality. Tunay. Nagpapakatanga ka na dyan, makipaghiwalay ka na. Agree. Wala kang future dyan. Sa tunay. I-break mo na yan bukas na bukas. Ganon. Hindi naman, basta gets mo, parang in reality everything. Tama. Gusto ko, yun nga, pag senior na ako, sana buhay pa ako nun. Oo. Parang, buti na lang naging matapang sa akin si Miggy. Oo. Yun. Alam mo, ito, siguro just to close lang din this super awesome conversation. At sa ating mga nakikinig, no, sa mga kasama natin, if there's one thing na parang matutunan natin dito sa episode na to, ay if you have the opportunity to help your friends, help them. Yeah. Be the good thing that happened to them. Stay kind, show compassion. Lagi ko itong sinasabi. If you're a friend, stay kind but firm. Help them. Be compassionate but just. Ibig sabihin, show compassion, pero kapag alam mo nasa tama ka, tumindig ka. Kapag alam mo nasa mali sila, lumayo ka. No? So, marami pa pong kwento. Simula pa lamang itong episode na to. So marami pa nating pagsasamahan. Marami pang topics, marami pang mga pwedeng mangyari dito sa ating show. Again, maraming salamat. Maraming salamat kay Miggy. Mga kasama pa natin yan sa mga susunod na panahon. So, again, thank you so much. At lagi po nating tatandaan, stay kind. Kahanggan.